Sa limang gabi po ay pinag-aaralan natin ang mga awit o ilang mga piling psalm para turuan po tayo kung papaano natin ihahayag o ipaprocess ang ating mga emosyon o mga feelings. Dahil po marami ang hindi po nakakaalam kung papaano ipahayag ito, yung pong mga Kristiyano particularly. Tiningnan po natin ang psalm ay, ang mga awit po ay unique way to deal with our feelings. At dahil meron pong mga ilang mga paniniwala, how will you express your emotions? Halimbawa, nabanggit po natin to, siguro pangatlo ko ng ulit na sasabihin ito. Ang mga religious na tao ay naniniwala sila hindi dapat pinahahayag o pinararamdam ang kanilang mga emosyon, lalong-lalo na yung mga negative emotions. Dahil iniisip nila, yun ay hindi kalugod-lugod sa Diyos kung nais nilang tanggapin yung kanyang pagpapala. Bad behavior yon, no? Pag nag-express ka ng iyong mga feelings, particularly yung mga negative feelings like anger, sorrow, inis, and so on and so forth, no? So ang mga religious na tao, alam na alam mo ang Christian religious, okay? Pag sa isip niya, hindi siya dapat nag-i-express. Hindi niya dapat kailangan sinusupil niya yung galit niya, sinusupil niya yung inis niya, yung resentment niya, kailangan sinusupil niya dahil religious pa rin siya, no? Kahit na Christian, kasi merong mga Kristiyano, religious ang thinking, religious ang paniniwala, and they do not know how to express those feelings. Meron namang iba, Christian din ang paraan naman nila ng pag-express ng feeling nila o emotion ay tulad din ng mga non-Christian, in a secular way. Ito naman ay yung they just express them, no? Indiscriminately. Basta inihahayag nila at sinasabi nila, ganito talaga yung nararamdaman ko since birth. Okay? Kaya ganito talaga ako. Kaya ganun na lang sila mag-express. Lalong-lalo na, Christian ako, sabi niya, kailangan i-express ko. Kung hindi, I'm a hypocrite. Now, is that the right way for a Christian to express their emotion? No. So, sa psalm po, tinuturuan tayo ng gospel way. No? Ang gospel way po to express our feeling, tulad po ng pinag-aaralan natin sa psalm, ay we process them, we manage them, we process them, we pray about them in the presence of God. Okay? Diyos po natin to ini-express at pinaprocess natin sila habang ini-express natin sila sa Diyos without forgetting yung mga natutunan nating salita niya. Ini-incorporate natin yung mga words niya, yung mga teachings niya sa ating mga feelings at ini-express po natin ito sa ating Panginoon. So we have talked about different kinds of feelings, doubt, sorrow, fear, tapos okay. Meron pa. 4 yan eh. Doubt, okay. Nabagitan. Anyway, ngayong pong gabing ito, we will talk about guilt. No? Praying about our guilt. I think this is my favorite in this series. About our guilt. Now, guilt and shame particularly. Now, what is guilt? What is guilt? What is shame? Well, we feel guilty. We feel ashamed of our guilt, of our sin, when our heart is broken. Okay? Because there is a sense of failure and a sense of unworthiness in us. Nakakaramdam po tayo ng guilt pag somehow broken-hearted tayo kasi nakapag-break tayo ng isang bagay na hindi natin binibreak, there is a sense of failure. Okay? Or meron pong nakapag-break tayo ng something that we should not do, kaya it expresses an unworthiness in us. We look at ourselves as if we are unworthy.
dahil nagawa natin yon o hindi natin nagawa yon, yung bagay na yon, so we feel unworthy. So somehow, ganun po ang sense, yung guilt, okay? Na may kahalong shame. Now, from this Psalm 130, titingnan po natin kung anong sinasabi nito regarding guilt. Una, yung pong una is, guilt is like a sinkhole shame, feeling. Sinkhole feeling, kumunoy. No? Mas maganda kasi sa English. Sa English kasi yung kumunoy, quicksand eh. Pero somehow, ang alam natin is a sinkhole. So, we will describe what is guilt according to the psalmist. At tapos yung pangalawa po, kung merong sinkhole, merong hope, merong rope for hope. Okay, rope for hope. So may sinkhole, merong lubid na pwede nating kapitan pag nakakaramdam po tayo ng guilt, which is bringing us down like in a sinkhole. And then, titingnan natin how we will climb out from that hole. Okay, let's begin. Now, to come out of a guilty feeling or a shameful feeling because of guilt, we have to understand, meron po talagang ganong feeling. Okay? There is a sinkhole of guilt and feeling. At yan po ay vividly described by the psalmist in verses 1 to 3. In a picture, vivid language, ini-express po o dinidescribe po ng psalmist na ito yung ganong emosyon o damdamin. Sabi po sa Tagalog, nung binasa nating verses 1 and 3, medyo gusto ko po yung version na babasahin ko, yung ang Biblia. Naghanap kasi talaga ako ng version sa Tagalog na mag-i-express sa English. Somehow, ito pong ang bagong ang Biblia, 2001, ito ang sabi, "Mula sa kalaliman, O Panginoon, ako sa iyo'y dumaing. Panginoon, tinig ko'y pakinggan, mga pandinig mo'y makinig sa tinig ng aking mga karaingan. Kung ikaw, Panginoon, ay magtatala ng mga kasalanan, O Panginoon, sino kayang makakatagal?" Now, mapansin natin, he is sinking. Siya po ay lumulubog unti-unti. Sabi niya, mula sa kalaliman, he is sinking. Okay? Psychologically, dinidescribe po niya kung anong nararamdaman niya. He is sinking. Yan po ay tulad din ng mga ginamit na pananalita sa ibang mga Psalms. Halimbawa, dito sa Psalm 69, same po ang expression. Ito ang sabi sa Psalm 69, 1 and 2. O Diyos, iligtas mo. O Diyos, iligtas mo. Ihaon sa tubig sa pagkalubog kong abot na sa liig. So lumulubog. Lumulubog ako sa burak at putik at sa malalaking along nangangalit. So he's sinking. He's describing himself psychologically, describing himself what he feels because he's sinking. Sa Psalm 40, ito rin po ang sinasabi, bagamat itong Psalm na ito is a psalm of gratitude. Sabi naman niya, sa Diyos na si Yahweh, matyagang naghintay, ang aking panaghoy kanyang pinakinggan. Sa balong malalim na lubhang maputik, inihawan niya ako at dooy inialis. So he's sinking as if in a sinkhole o kumunoy, quicksand. Okay? At siya po ay parang lalong bumabaon, lalong nalulunod habang siya nag-i-struggle. Okay? Habang siya po ay nag-struggle, the more he is going down, he is sinking. Now, ang tanong, in what? Saan po siya? Anong dinidescribe niya? Well, sabi ko po sa inyo, not physically. He's describing himself in his guilt and shame. Okay? Yun po ang dinidescribe niya. Okay? So pansinin niyo sa verse 2, he's crying for mercy. Okay? Ang hinihingi po niya sa Panginoon, he's crying for mercy. He's not crying for help. Hindi niya sinabi, "Help, Lord." Kundi sabi niya, "Have mercy on me, Lord." He's
feeling guilty and he's sinking down. Okay? At dun sa verse 3 naman, ito ang sabi, if you, Lord, keep a record of sins, Lord, who could stand? So it is not physical sinking. It is an emotional, psychological, spiritual sinking. Lumulubog siya, describing his feeling because of guilt and sin. Okay? Yun po ang kanyang dinidescribe dito. Kaya sinabi niya sa verse 3, na sabi niya, if you will keep record of sins, sabi niya, sino ang makatatayo? Okay? Because nakakaramdam siya ng burden of guilt because of his sin, kaya bumababa po siya. Now, ang tanong, is this true? Totoo po ba talagang merong feeling na pag ang isang tao ay nagkasala, lalo na big time, ay nakakaramdam talaga siya ng guilt na parang talagang siya ay nahuhulog sa isang kumunoy? Totoo ba yung ganong feeling? Okay? Bakit ko po natanong yan? Kasi sa panahon natin, parang wala nang ganong feeling. Yung nagigilty siya, nakakaramdam siya ng guilt at nahihiya siya because of that guilt. Sa panahon ba natin, meron pang ganon? Meron pa ba? Kasi kung titingnan mo, yung halimbawa, yung media, yung social media, parang yung mga tao ngayon wala nang hiya. Okay? Okay? Wala nang guilt. Halimbawa, sino po sa inyo ang nakapanood sa TV nung face-to-face? Face-to-face ba yung yung mag-asawang may alitan? Face-to-face may title nun. Face-to-face, yung si Ami Perez yung host, tapos pinagsasabong yung mag-asawa, tapos nagmumurahan silang ganon-ganon, tapos yung mga tao naman, nag-cheer silang ganon, kakaway. Parang walang hiya, parang wala nang hiya. Okay, naglalabasan ng sama ng loob, tapos minsan nagmumurahan, parang hindi ko alam eh. Nung minsan ako nakasilip doon, sabi ko ganito pala, hindi ko talaga tinuloy eh. Kasi alam kong pag hinayaan mo yung tao maglabas ng sama ng loob at hindi siya marunong mag-process ng kanyang emotion, lalo na yung galit, talagang nalalabas yung bulkan. Okay, sasabog yung bulkan. So, kung titingnan mo po yung media ngayon, parang yung mga tao, there is no sense of guilt. There's no sense of shame. In fact, sa panahon po natin ngayon, meron na ring uso, nagaling ito po sa States, na uso na ikaw ang magdi-decide ng sarili mong sense of morality. Okay, that's the second reason why I'm asking, hanggang ngayon ba meron pang sense of guilt and shame? Kasi sa panahon po natin, nauso na, ikaw ang bahalang magsabi kung ano yung kasalanan, kung ano yung nakakahiya at di nakakahiya. Wag kang bumagay doon sa mga taong reliyoso, sa mga taong moral. Pero ngayon, panahon na ng liberal. Okay? Ngayon, pwede na tayong mag-imbento kung ano ang gusto nating sabihing moral o immoral. Okay? Okay. So, hindi ba napapansin ngayon, nung panahon po namin, halimbawa yung pornography. Nung panahon po namin, ang pornography secret. Makakakuha ka ng pornography pag pumunta ka ng Recto. Sabi sa akin, kung gusto mong makapagbasa ng porn, pumunta ka ng Recto, gabi, maglakad ka mag-isa doon, o kaya dalawa kayo, may lalapit sa'yo. Boss, bedtime. Ganun, no? Ganun lang. No? Walang hayagan. Alam niyo, sino nakakaalam nun? Nung pag naglakad ka sa Recto, meron lalapit sa'yo, sasabi sa'yo, boss, bedtime. Gusto mong bedtime? Okay, boss tik-tik, meron ka. Parang babasahin yon mga porn, actually, mga kwento lang yun eh. Mga kwento, I don't know, hindi ako nakapagbasa nun, pero ganun. No? Nung panahon pong yon, porn was a secret. But now, porn merong sariling website. Minsan na hindi ka naghahanap ng porn, magpa-flash na lang sa sarili mong wall. Okay? So talaga bang ngayon wala nang ganun eh. Wala nang sense of morality, wala nang sense of shame. Okay, sa panahon din namin, pag yung babae ay nabuntis out of wedlock, nakakahiya. Di ba? Kaya itatago ng mga magulang yan. Kung taga rito siya sa Bulacan, dadalhin siguro sa Pangasinan yan para hindi makita ng mga kapitbahay, kamag-anakan, kasi nakakahiya. Ngayon hindi eh, magpapapicture pa eh.
Kaya nakapicture pa gano'n, no? Nakapicture pa out of wedlock. Okay, yun ang ibig sabihin. Para bang wala ng sense of guilt and shame. Because of these things. Ikaw na ang magsasabi, ikaw na ang mag-set ng standard mo, kung ano ang moral, kung ano ang kasalanan, at kung ano ang hindi. Kaya tinatanong ko, sa panahon ba natin meron pang ganito? Well, alam nyo, i-deny man po ng ating panahon na merong sense of guilt and shame, that there is a sinkhole of sin and shame. The scripture testifies that there is. Kahit na po ang tao ayaw niyang aminin na meron dahil gusto niyang magpatuloy sa kanyang kasalanan na hindi nahihiya, na hindi nagigilty, ang Bible po, ang scripture, sinasabi niyang meron. In fact, kaya po naniniwala ko, sinusulat po ito, nababasa natin yung mga sinaunang karanasan ng mga taong malalapit sa Diyos para patotohanan sa atin ng Diyos, hindi ito naluluma ng panahon. There is really this sinkhole feeling. In fact, sa panahon po natin, pinapansin ko ito, no? Pinapansin ko, sa panahon po natin, yung daily experiences po ng tao, maging sa panahon po natin, testifies that the scripture is right. Na tama ang kasulatan ng Diyos na merong ganito. Sa panahon natin, alam mo ninyo ako, nakikinig din ako sa mga secular music. At doon ko napapansin yung sinfulness ng tao. Okay? Doon mo na lumalabas sa kanta ng tao, na inaawit po nila, doon din lumalabas yung kanilang nararamdaman, yung kanilang paniniwala. Okay, let's play Name This Song. Okay? Name this song. Okay? If you know the title of this song and you know the singer of this song, please shout it out. Okay? Okay? O ito, sabi yun. Kakantahin ko pa. Okay? Okay. I'll never gonna dance again. Guilty feet has got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Title, Careless Whisper. Who sang this song? George Michael. Napansin po ninyo yung lyrics niya? I will never dance again because guilty feet has got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. He's guilty. And he don't want to dance. Because his guilt will be shown in his dance. Okay? Parang ganon. Okay? Now, name this song. Okay? You can't hide your lying eyes, and your smile is a thin disguise. Lying Eyes by Eagles. The title of the song is Lying Eyes by Eagles. Okay. Okay. You can't hide your lying eyes, and your smile is a thin disguise. These songs are testifying that there is a sense of guilt. That they know what they're feeling is wrong. Okay, kahit na po yung ibang mga tao, they deny that. These songs, written by popular artists and singers, testifies that there is such a sinkhole. Alam mo ninyo, ang sabi po ni Franz Kafka. Franz Kafka is an Australian Czech novelist and a writer from Prague. Ito po ang sabi niya. We feel like sinners, though we are independent of guilt. Translation, we feel guilty even though we don't believe in sin. Yan po. That is a secular writer. He is a secular writer. At inaamin niya, bagamat yung tao, hindi po niya inaamin na merong kasalanan, meron siyang binebreak, pero nararamdaman niya na sinner siya. Okay? Ayaw niyang aminin na merong kasalanan, meron siyang binebreak, pero nararamdaman niya he's breaking something. Why? Because he feels it. Nararamdaman niya yung guilt. He's sinking. He's sinking. Kaya ito po mga kapatid,
Okay? Ito po ay makita natin, isa yan sa dapat muna nating maintindihan that there is such a feeling of guilt and shame. Okay? Ang problema po ganito, when a person denies there is such a feeling because there is guilt. Pag ang tao dinideny niya yung kanyang guilt at pilit niyang sinusupil yung kanyang nararamdaman, ang problema po ito, nakikreate yun ng turmoil inside. Lalo siyang babagsak. Okay? Kasi nga po, dinideny niya, okay? Dinideny niya, and then talagang, that's the problem. Okay? So, bakit po, again, yun po ang guilt. Let's talk about shame naman. Bakit po merong shame? Shame. Now, sa Bible po, ang opposite ng guilt is innocence. The opposite of guilt is innocence in the Bible. But the opposite of shame in the Bible is what? Glory. Opposite of shame is glory. Glory, sabi ko po sa inyo kagabi, means kabod in Hebrew, means weight. Okay? Kung lalagyan natin ng modern meaning, significance, and worth. No? Okay. So, kaya po tayo nagkakaroon ng shame dahil each one of us has an aspiration of being significant. We want to have a sense of worth. We want people to know us. Kaya tayo nagkakaroon ng sense of shame. Kailan tayo nagkakaroon ng sense of shame? Dahil nga po meron tayong kagustuhan na tayo ay makilala, na tayo po ay at ituring na mahalaga, na tayo ay significant. Kaya tayo po, we strive to reach a cultural standard. Okay? Gusto natin, dahil gusto natin pong tingnan tayo ng mga taong may worth tayo, may silbi tayo, mahalaga tayo. Kaya yung pong sinet na cultural standards, how a person is to be treated as worthy, pinipilit nating maabot yun. Halimbawa, ano po ang mga cultural standard na gusto nating abutin? Okay, one is nakapag-aral. Dapat, kikilalanin ka ng tao pag nakapag-aral ka. Kaya pipilitin mo, maging ang iyong mga magulang na pipiliting papag-aralin ka. Kasi ang taong may pinag-aralan, sa tingin ng tao, meron siyang halaga. Okay? May worth siya. Okay? Yung isa pa, yung high grades. Pag nag-aral ka, dapat mataas ang grado mo. Okay? Para meron kang worth. Okay? Hindi ka laging nasa row 4. Okay? Ganito. May worth ka pag nasa front row ka. Something like that. Okay? So, working, dapat nagwo-work ka. Hindi, walang kwentang tao yung nakastambay. Kaya, a person who wants to be thought as mahalaga, nag-aaral siya, hindi lang ito, minsan yung good living conditions. Okay? Pag nakatira ka sa squatter, hindi masyadong mahalaga. Parang ganun. Pero kailangan, titingnan ka mahalaga pag ang bahay mo ay talagang nakatira ka sa subdivision or whatever. So these are cultural standards na ang tao pilit nilang inaabot ito. Why? Because there is each on one of us merong desire to become worthy, to become significant. Okay? Kanya po, ngayon, nakakaramdam tayo ng shame, kailan? Pag hindi tayo nakabot. Nahihiya tayo, okay, pag hindi nakapag-aral. Nahihiya tayo pag yung living condition natin hindi. Kaya nga, isa makita mo yan sa mga reunion. Sa mga reunion. Pag po nagre-reunion, sino ang dumadalo? Yung mga nakapag-aral. Okay? Yung mga hindi nakapag-aral, hindi atin dyan. Siya sinusundo pa yan. Siya nagpaparapor nga para dumating yung mga hindi nakapag-aral kasi nahihiya, hindi nakapag-aral. Okay? So ganun po, meron kasi tayong, kaya tayo nahiya, meron tayong gustong abutin sense of worth. Now, ano po ang pinupunto ko dito mga kapatid? No matter how we deny that there is a thing called the testimony of God's word stands true. Meron po talaga. Meron po talagang ganung damdamin. Guilt and shame. So,
ano po ang sinasuggest ng scriptures sa sino mang nakakaramdam ng ganito? He is in a sinkhole. Ano po ang sinasuggest ng scriptures? Okay? Dito po yung second point natin. There is a hope, there is a rope so that we could get out of this sinkhole. Merong rope po na nasa sinkhole, so iitsahan ng rope. Okay, pansin nyo, rope. Okay? Ito po ang kailangan ng isang taong nasa sinkhole, nasa kumunoy, na bumababa siya. Okay? Ang kailangan po niya ay rope. Hindi yung tao. Kasi pag tumalon yung tao, pareho sila mahulog. Kailangan rope ang iitsahan siya ng rope. Okay? Now, there are two strands in this rope. Okay? Two strands in this rope. One is a standard, and the other one is a redeemer. Okay? So, merong dalawang strands ang rope pong ito, standard and redeemer. Now, to get out of this sinkhole, number one, you need to accept that there is a standard. Dapat po maniwala ka na merong standard. Now, tingnan mo yung verse 3. Yung psalmist po, hindi niya dinideny that there is a standard. Anong sabi niya sa verse 3? If you, Lord, kept a record of sins, Lord, who could stand? There is a standard. There is a record of sins. Na sinasabi niyang, pag Panginoon, pag talagang yung record of sin na yon ay ikikip mo, iingatan mo, sino makatatayo sa iyo? There is a standard. Alam niya, ito'y violate niya. Okay? At kaya hindi niya dinideny na merong standard siyang violate, kaya nakakaramdam siya ng guilt. Kasi pag hindi pinaniwalaan, tinanggap ng sino bang taong nakakaramdam ng sinkhole feeling, hindi niya kinikilalang merong standard na binibreak siya, he will not get out of the sinkhole. Hindi siya alis dyan. Okay? Di-deny niya, pero siguro may stifle niya yung feeling niya, pero it will come out. Lalabas po yung feeling niya. Kaya you have to accept that there is a standard. Why? Bakit po kailangan ang isang standard? Well, para malaman natin kung yung guilt na nararamdaman natin o yung shame na nararamdaman natin ay totoo o fake. Kasi merong fake na guilt, merong true guilt. Para malaman mo, standard, para malaman po natin kung ano ang tatanggapin nating guilt at kung ano ang di-deny nating guilt. Okay? Dapat may standard. Kasi not all guilt are bad. Because there are some guilt that are false. Hindi po totoo yung ibang guilt natin. Okay? Kaya kailangan alam natin na merong standard para malaman natin kung ano ang legit na guilt o kung ano ang fake na guilt. Kasi meron pong fake na guilt. Okay? Meron pong sa isang aklat po ito, The Trial, no? Hindi ko man nabasa yan, pero somehow sinamarize po nung author na ito. Doon sa book na The Trial, meron daw pong isang lalaki na hinuli siya for something na hindi niya alam. So hinuli po siya at kinasuhan siya, ikinulong siya, pero hindi sinasabi sa kanya kung bakit siya hinuli at kinulong. Basta siya po, tapos mo, linilitis siya, matagal siyang nililitis, sumaharap po siya sa korte, pero hindi sinasabi kung ano ang kanyang kasalanan. At lagi siyang natatanong, bakit niyo ako hinuli? Bakit niyo ako kinukulong? At hindi po sinasabi sa kanya, hanggang siya ay sinistensyahan ng mamatay at siya'y namatay. Na hindi niya alam kung bakit siya sinintensya ng gano'n, ng kabatayan. Namatay siya na hindi niya alam kung bakit siya hinuli, hinatulan at namatay. Sabi natin, unfair. Alam ho ninyo, ganyan din po dapat. Ikaw, pag nagigilty ka, bakit ka nagigilty? Para malaman mo kung legit ang iyong guilt or not, should be a standard.
Kasi hindi po lahat ng guilt ay totoo. Kailangan po ang standard po nang sa ganon, meron tayong batayan. Alam mo niyo, meron kasi mga tao, even Christians, dyan napapansin ko, they're always nice. They always feel guilty. Paano lang nakikita, yung bang, pag nakakita ka ng isang taong sobrang bait, laging nakasmile, tapos konting sorry. No? Tapos laging nagsaserve, laging nagano, parang laging ganon. Yung parang lagi siyang nagkakasala. No, laging nagsosorry, laging yung bang alam mo 'yun, mang ganon. Kaya ako minsan nagsususpecha ako. Bakit sobrang bait nito? Bakit parang hindi makabasag pinggan nito? Pag nagsalita parang inahamak no. Kasi siguro yung mga taong ganon, they have a sense of guilt na of guilt. Pero paano malalaman? Dapat may standard. Okay? Meron pong standard dapat. Okay? Now, what is the standard? Well, dito po. So there should be a standard, okay, to know what is to resist and what is to accept. Okay, so what is the standard? Sabi sa verse 3, if you, Lord, kept a record of sins, who will stand? If you kept a record of sins. Literally, sa Hebrew daw po is mas pictorial yung salitang if you kept a record of sins. Sa Hebrew daw po, ito ay mas pictorial, okay. Ang literal daw pong meaning ito is you watch sin. If you watch sin, oh Lord, if you watch sin, who will stand? If you are watching sin, who will stand? So from this po, what is the standard? The standard is the eyes of God. Kung ano ang masama sa paningin ng Diyos, that is the standard. Okay? Pag ang isang bagay hindi masama sa paningin ng Diyos, hindi ka dapat mag-guilt. Yun lamang sa mata ng Diyos, na kasalanan, yun lamang tayo dapat mag-guilt. Pag ito'y pumapasa sa paningin ng Diyos, hindi ka dapat mag-guilty dyan. So ang standard po is, the eyes of God are the only eyes that matter. Not people's eyes, not your parents' eyes, not other people's eyes, kundi yung eyes lang ng Panginoon. Yun po ang mahalaga. Okay? Kung hindi po batay yung standard na yun ayon sa paningin ng Diyos, reject the guilt. Reject the guilt. Okay? Now, halimbawa, sometimes I hear some people that they feel guilty kasi they cannot provide that much to their family. Kasi nung nag-aaral siya, inaasahan siya ng kanyang mga magulang na pag nakatapos na siya ay hahanguin na yung kanyang pamilya sa kahirapan. Pero yung napiling trabaho nitong kagagraduate ay hindi masyadong mataas yung sweldo. Kaya nagigilty siya na hindi siya makapag-provide ng ganon-ganon sa kanyang pamilya. Nagigilty siya. Ngayon, dapat ba siyang magilty? Palagay nyo. Yun ba ay ayon sa standard ng Diyos? I don't think so. Sa mata ng, lalong-lalo na, yung may bahay ko po, tapos to ng accountancy Tapos ayaw niyang mag-work in a bank. Pinapasok siya ng ate niya doon sa bangko, meron siyang kilala sa bangko, pero ayaw ni Net. Kasi gusto niyang maglingkod sa Panginoon. Kunwari, sinabi ng nanay niya, Net, kaya kita pinag-aral, baka tamaha akong tao sa kahirapan Tapos, papasok ka sa gawain ng Diyos, walang pera dyan. Tapos, halimbawa si Net, kailangan ba niya mag-guilty? Halimbawa, hindi niya sinunod yung magulang kasi gusto niyang maglingkod sa Diyos? I don't think so.
Sa mata ng magulang niya, nagkakasala siya marahil, pero sa mata ng Diyos, hindi. Okay? So ang mahalaga kung ano po ang tingin ng Diyos, yung standard po ng Diyos. Ito naman. Okay? Sexual immorality. Sabi nung lalaki, nag-commit siya ng sexual immorality. Sabi nung lalaki, kailangan kong mag-release. Kaya ako ginawa yon. Tama ba yon? Tama ba yon? Sa mata niya, tama siya kasi kailangan niya mag-release ng kanyang sexuality. Kaya nag-commit siya ng sexual immorality. Is that right? No. Because according to God's standard, that is adultery. Okay? So it doesn't matter what you feel. It doesn't matter what others see. It is what God sees. Kaya nga sabi dyan if you look at sin, who can stand? It is God's standard. Alam mo ninyo, ganito po yan Maging ang konsyensya po natin, our conscience, because of sin has been vitiated, sa English, vitiated, parang nabaluktot. It has to be corrected. Maging yung konsyensya natin, dahil po sa kasalanan, minsan yung konsyensya natin, nagdidikta siya ng hindi tayo dapat makonsyensya. Kaya kailangan tinuturuan din natin yung ating konsyensya. When you become a Christian, one thing that you can do one thing that God can do in our lives, God will check our conscience and God will put our conscience right. Kasi because of culture, because of sin, because of law, yung moral standard na po, the conscience of many people are getting seared. Okay? Tumitigas. Kaya minsan yung mga tao, dami ng pinatay, dami ng ninakaw, walang konsyensya Ano? Parang sa gobyerno. Okay? Okay, ang dami ng ninakaw, ang dami ng niloloko, ang dami ng nadidisgrasya doon sa kanilang ginagawa, pero hindi pa rin sila nakukonsyensya. Why is that? Because they do not look at a standard. And they are blind. Kaya pag naging Kristiyano ka, one thing God will do to your conscience, He will re-educate your conscience. How? A standard. Anong standard? Word of God. Sa Psalm 36 verse 9, ito po ang sabi. For with you is the fountain of life. In your light, we see light. Okay. Dito makita po natin, sabi po ng Psalmist, sa iyo, O Diyos, ang bukal ng buhay. At sa inyo pong liwanag, nakakakita kami ng liwanag. Okay. Nagkakaroon po tayo ng buhay dahil po sa Diyos. Nagkakaroon po tayo ng kaliwanagan dahil sa liwanag ng Diyos. The standard of God. Okay? Kanya po, now, baka po dito sa atin, napakahalaga ng standard mga kapatid if you want to get out of sin, of guilt. Napakahalaga no. Now, baka po merong tao sa kasama natin, hindi ako naniniwala sa standard. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong standard. Kung kasalanan sa iyo, kasalanan sa iyo. Pero ako, hindi kasalanan sa akin, wala akong nararamdamang guilt. Alam mo, kung hindi po ninyo tatanggapin na merong standard at nakakaramdam ka ng guilt, you will sink. Hindi ka makakalabas. You will continue to sink. Kaya ito good news to. Na kailangan mong malaman, maghalaga na meron pong standard. Okay? Now, why is God's standard important? Because God's standard po is important because it will free us from what others is standard. Okay? Ito yung gusto ko dito. Mahalaga po ang standard ng Diyos kasi ang standard ng Diyos, lalaya tayo sa ibang mga standard na hindi po totoo. Si Apostol Pablo po ay sumulat sa mga Korinto at meron po mga problema sa church sa Korinto noon at si Pablo po ay kinu-question yung kanyang pagiging apostol. 1 Corinthians po ito. No? At dinidepend po niya ang kanyang pagiging apostol kasi kinu-question siya. At siyempre si Pablo, alam niya tinawag siya ng Diyos bilang apostol, kaya pinipilit niya talaga ako'y tinawag ng Diyos. Pero bandang huli po ito ang sabi niya.
1 Corinthians 4, ito ang sabi ni Paul. I care very little if I am judged by you or by any human court. Indeed, I do not even judge myself. My conscience is clear, but that does not make me innocent. It is the Lord who judges me. Now, pansin niyo si Pablo, dahil mahalaga sa kanya ang standard ng Diyos, ang paningin ng Diyos, ang mata ng Diyos, ang mahalaga sa kanya, pansin niyo. Una, hindi mahalaga sa kanya kung ano ang sinasabi ng mga taga-Korinto. Kung ano ang sabihin nila sa kanya, he's not affected by it. Alam niya kung sino siya. At alam niya kung ano ang tingin ng Diyos sa kanya. Okay? Tapos sabi niya, even by any human court, I don't mind. Sino man pong mga hahatol na yan, sabi niya, I don't mind. Okay? Kinuha na ni yung ano ko, yung. Okay, tapos sabi niya, I do not even judge myself. Kasi nga, there are times na mali ang judgment natin sa sarili natin. Okay? Mali. Sabi niya, I don't even judge myself. Kayo, o yung iba, sarili ko. Hindi ko ni-judge. In fact, sabi niya, wala akong nararamdamang ginawa kong kasalanan, malinis ang konsyensya ko, pero that doesn't mean talagang malinis ako. Kasi maaring magkamali rin ako. Kaya, sabi niya, ang Diyos, the Lord is the one who judges me. Kaya napakahalaga that you know God as the standard. Because if you keep God's standard, you will be free from false guilt coming from others na parang binabato sa inyo, binabato sa iyo yung kinokonsensya ka ng iba. Tapos minsan, sarili mo naman, nakukonsensya ka pero mali naman pala. Kaya sino ang mag-judge sa atin? Ang Diyos. Kaya mahalaga po merong standard. Okay? Or else, we will keep on sinking on that hole. Okay? And then, so sinabi ko, dalawang strand yung rope. Meron pang isang strand yung rope. Yung una po standard, yung pangalawa, okay? To free us from guilt, okay? Hindi po enough pa yan. So, meron pa palang fourth point dito, no? So it's not enough, okay, na merong standard. Why? Bakit? Bakit po? Hindi mahalagang, hindi po sapat na merong standard. Bakit po? Kasi sa verse sabi yan, if you, Lord, kept a record of sins, Lord, who could stand? Mahalagang may standard. Pero ang problema, kung panay standard lang, wala pa yung pangalawang strand ng rope, hindi ka pa rin, ma-feel guilty ka pa rin. Why? Kasi walang makakapag-keep ng standard ng Diyos. Okay? Do you understand that? Yes, may standard ng Diyos. Pero sino ang taong magiging malinis sa harapan ng Diyos pag ginamit niya yung kanyang standard? Wala. Wala. Kaya sabi ng psalmist, Lord, if you kept the record of wrongs or sins, walang makakapasa sa iyong standard. Marami pong tao, ganito ang gagawin nila. Nag-guilty sila. Nagkasala sila. Kaya ang gagawin nilang paraan para sila ay makawala doon sa guilt feeling, simula ngayon, susundin ko na yung 10 utos. Pampabawas ng guilt. Can they do it? No. Okay? Alam ho ninyo, maraming tao ganun ang isip. Para sila'y patawarin ng Diyos, susundin nila yung utos ng Diyos. Alam ho ninyo kung bakit binigay ng Diyos ang 10 utos? Binigay po ng Diyos sa atin ang 10 utos, hindi para maalis po yung guilt natin. In fact, kaya po ibinigay ng Diyos ang 10 utos para idiin sa atin ng Diyos na tayo ay makasalanan. Na tayo ay guilty. Para po tayo ay mahumble ng Diyos, para po tayo ay ipakita ng Diyos sa Kanya, ipakita ng Diyos po sa atin na kailangan natin ang kapatawaran niya kasi sa totoo po, we are all sinners. Kaya hindi po paraan para makaalis ka sa iyong guilt feelings
na mangangako ka sa Diyos na ganito ang gagawin mo, ganito ang gagawin mo, ganito ang gagawin mo, susundin mo ito, susundin mo ito. Because as if that is your standard. Nagseset ka ng standard. And mind you, if you set a standard for yourself, chances are you cannot keep that standard. Kanya, I'm just using this because I'm going to the next strand of the rope. Sabi po ng psalmist, ang totoo po ganito, ang taong nakakaalam na hindi niya na mamimit ang standard ng Diyos, siya po ang handa para sa next strand. Siya. Kaya nga sabi sa verse 4, di ba pagkatabi ng verse 3, sabi kasi ng verse 3, Lord, if you kept record of sins, Lord, who could stand? Then sabi niya sa verse 4, dahil alam po niya yon, aware siya doon, sabi sa verse 4, but. Again, naalala niya, sinabi ko, pag meron salitang but, it's good news. Most of the time, it's good news. But, the word is but is a game changer because it talks of good news. Ano sabi niya sa verse 4? But with you there is forgiveness. Therefore, you are feared. Ito po yung pangalawang strand ng rope. What is that? Believe the Redeemer. Believe the Redeemer. To get out of guilt, know there is a standard. Know you have violated some law, some rule, some standard of God. Pero hindi po sapat yun. Kailangan pong maniwala ka that there is a Redeemer. At dito po, sinasabi ng psalmist dito ang tungkol sa Redeemer. Sa verses 5 and 6 po, babasa natin, yung psalmist po is waiting expectantly for God to act on his behalf. He's waiting expectantly for God to act on his behalf. Basahin ko po yung verses 5 and 6. No? Babalikan po natin mamaya. Sabi niya, I wait for the Lord, my soul waits, and in His word I put my hope. Why? Because there is forgiveness in God. Kaya he's waiting patiently for the Lord. Tapos sabi niya, verse 6, my soul waits for the Lord more than watchmen wait for the morning. Tapos inulit pa niya, more than watchmen wait for the morning. He's expecting, waiting expectantly for the Lord because of who He is, of God, because of God's character. And what is God's character? Well, God is merciful. God will provide for a redeemer. Okay, sabi niya, like a watchman waiting for the morning, for sure. Okay, like a watchman waiting for the morning. Tulad daw po, naghihintay siya sa Panginoon, tulad daw po ng isang bantay sa gabi na naghihintay sa umaga, yung pang night shift. Di ba, kasi sa Israel po, di ba na, meron pong mga bantay sa gabi yan eh. Kasi yung kailangan nilang gwardyahan yung city from attackers, especially during the night. Kaya shifting yung mga nagbabantay. Ngayon, yung mga night shift na bantay, sabi niya, naghihintay ako sa pagliligtas ng Panginoon, naghihintay ako ng matyaga ko naghihintay, higit doon sa mga bantay sa gabi. Yung mga bantay sa gabi kasi, hinihintay lang dumating yung umaga. Kasi para matapos na yung shift nila. Okay? At dalawang ulit po niyang sinabi, more than the watchman waits for the morning, kasi sure na darating yung hinihintay niya sa Panginoon. Okay? Bakit po niya hinihintay? Well, because God is, alam niya, in God there is forgiveness. Okay? At just sa verse 7 and 8 po, because of what God will do, ito po ang sabi niya, verse 7 and 8. Israel, put your hope in the Lord, for with the Lord is unfailing love, and with Him is full redemption. He Himself will redeem Israel from all their sins. Why wait expectantly for the Lord? Kasi sabi niya, in the Lord there is full redemption. Now, pansin nyo, full redemption. Okay? Bakit tawag niya full redemption? To pay for the full price to be completely removed, to completely remove guilt and shame. It is full redemption. Dahil yung pagliligtas ng Panginoon is full redemption, it will fully remove
the feeling of guilt and shame. At inilawin, look at verse 8. He Himself will redeem Israel. He Himself. Naghihintay siya sa Panginoon kasi in the Lord there is full redemption. At sabi niya, the Lord Himself will redeem His people from their sin. Dalawang meaning po niyan, the Lord Himself. Dalawang meaning. Okay? One meaning, the Lord Himself will provide the price for the redemption. And the second meaning is, the Lord Himself will be the price for the redemption. Nakuha niyo yung dalawang yan? Okay? The Lord Himself will provide redemption. Dalawang meaning, ulitin ko lang po. Okay? Ang unang meaning, the Lord Himself will provide the price for the redemption. And then yung pangalawang meaning, the Lord will be the price. Siya mismo ang price ng redemption. What is He talking about? Anong sinasabi niya dito? Doon sa number 1, anong sinasabi niya? The Lord will provide the price of redemption. Doon sa 2 naman, who is He talking about? That the Lord Himself will be the price. Sino tinutukoy niya? Jesus Christ. Ang Panginoong Jesucristo. Kasi alam po natin, God sent Jesus Christ as our price for our redemption. Yun po ang unang question. Yung pangalawa, alam natin, Jesus Christ Himself is the price paid for our redemption. Kaya itong psalmist na ito, he's waiting for that. Ang maganda sa atin, siya hinihintay niya, tayo dumating na. Dumating na. Siya, at this point, guilty siya, pero alam niya ang pangako ng Diyos, padadala ang tagapagligtas. Kaya he's waiting at sure siya na siya ay lalaya sa kanyang guilt because there is a coming Redeemer. Tayo naman, ang maganda sa atin, dumating na. Itong inaasahan ng psalmist na ito, nangyari na. Kaya anong mas maganda? Yung kalagayan ngayon. Sino mas magandang kalagayan? Siya o tayo? Parehas lang actually. Dahil naniniwala siya, ang banal na spirito nasa kanya, so yung comfort ng Holy Spirit nandun. Kasi kahit na dumating na ang Panginoon, pero kung hindi naman pinaniniwalaan to, wala rin. Okay. Nandoon sa pananampalataya, nandoon sa pagtingin, tumitingin, umaasa dun sa Redeemer na ipoprovide ng Diyos na ang mismong anak ng Diyos ang siya ang magiging price ng Redeemer. Okay? Kanya po mga kapatid, pansin nyo, strike lang natin itong, o biglang nating emphasis yung salitang redeem. Kasi ulit-ulit yan, Redeemer, redeem. Okay? What is that? Pag sinabing redeem, tinubos. Nagbayad ng price for redemption. Kaya kung bayad na yung kasalanan na nagiging dahilan ng guilt, kailangan mo pa bang bayaran? Hindi na. Okay? Hindi mo na kailangan bayaran kasi binayaran na at ang pinambayad dito, yung anak ng Diyos, yung dugo ng anak ng Diyos. Kung binayaran na yan, yes, you broke the rule. You broke the standard. Pero binayaran na ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng kabayaran. So I should look at that Redeemer. And I will not try to pay for my sin. That's the only time that the guilt, the shame will be removed. Okay? Kaya po sa Old Testament, okay, sa Old Testament, sa New Testament pala, sa New Covenant, because of this redemption of Jesus Christ, okay, na pinambayad po sa kasalanan ng sa ganon ng sino mang nagkasala at nakakaramdam ng guilt. At inaamin niyang na-break niya yung standard ng Diyos. Mayroon siya sa New Testament o New Covenant po itong sabi. Then he adds, their sins and their lawless acts I will remember no more. And where these have been forgiven,
sacrifice for sin is no longer necessary. Why? Bakit hindi na kailangan ng sacrifice? Pag pinatawad na raw yung kasalanan, napatawad na. Sa New Covenant, pinatawad na raw yung kasalanan, wala nang sacrifice. Why? Because it's enough. Sapat na yon. Okay? Sapat na yon para yung taong nagkasala at inaamin niya yung kanyang pagkakasala at tumingin sa Redeemer. Sabi ng Diyos, I will remember your sin no more. And because of that, mind you, it's complete. Kasi wala nang ibang sacrifice. Tapos na yung sacrifice. Okay? So, that's the rope. Yun po ang rope. Okay? So, if you feel guilty, first, you check if it's legit or not legit. How? Standard. Pag walang binibreak sa standard ng Diyos, you don't need to feel guilty. Okay? Huwag mong kuhanin sa bait. Okay? Huwag mong kuhanin sa bait. Okay? Pag wala kang binibreak, pero pag pinapakita sa nakakaramdam ka ng guilt, okay? Huwag kang susunod doon sa sinasabing, wala yan. Wala yan, inom lang yan, kulang ka lang ng tulog dyan, uminom ka lang, ganito. Talagang ganyan talaga pag gumawa ka ng gusto mo na ganito. Huwag kang makinig sa iba. No? Pero nandun ang guilt. You have to admit you broke a standard. Pero hindi po sapat yun. You have to look at the Redeemer. Kasi you cannot pay for your sin to remove the guilt. Okay, and then how will you climb out? So there's the rope. You are on a sinkhole. Inabutan ka ng rope. Now, how will you come out? Now, tingnan po natin yung psalm. Dahil po ang psalmist, assured siya sa character ng Diyos. Okay? Ito po ang makikita natin. Assured siya sa character ng Diyos. Sabi niya, But with you there is forgiveness. He feels guilty, but with you there is forgiveness. Inaamin niya, nagkasala niya, but with you there is forgiveness. Sa verse 7, For with the Lord is unfailing love. He's so assured of God's character. With you is unfailing love. That is God's covenant love. Pag sinabi po ng Bible, unfailing love, that is God's covenant love. So how will you climb out? How did this psalmist came out of the mire? Okay, dalawa. Wait expectantly and wait reverently. Okay? Yung feeling, yung pong pagkaalis po natin sa feeling of guilt is not automatic. Hindi po yan automatic. Kaya kailangan po tayong maghintay sa Panginoon. Kailangan po ang paghihintay sa Panginoon. Hindi automatic. Sometimes, yes, you confess before the Lord and then you look at Jesus as the price paid. It's not automatic na mawawala agad. Lalo na matagal mo nang ginawa. Kasi bumabalik-balik pa yan. So, kailangan po ng waiting. Look at verse 5. I wait for the Lord, my whole being waits, and in His word I put my hope. There is waiting. Waiting expectantly. Pero yung waiting pong yon ay sure. Sigurado pong gagawin ng Diyos yung kanyang sinabi. Kaya sabi sa verse 6, I wait for the Lord, more than the watchman wait for the morning, more than the watchman wait for the morning. Twice po niyang inulit. More than watchman waits. Okay? Now, matapos na yung shift niya, pero darating. Talaga matatapos ang shift niya. Parang ganun. Darating at darating yun. Kaya we wait expectantly. Okay? Bakit? Sure siya? Kasi sure siya sa character ng Diyos. Okay? Ano po yung character ng Diyos? Look at verse 4. Verse 5. Sabi niya, hindi pala, sa Psalm 30 po, this is the character of God. Alam mo ninyo, our God in the gospel, kung paano po napakita po ng Diyos yung kanyang sarili sa Ebanghelyo, ganito po siya. Sing the praises of the Lord, you His faithful people, praise His holy name, for His anger lasts only a moment,
but His favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Ganyan po ang Diyos natin. Because of God's character, makakatiyak tayo, bagamat there is weeping, there will be rejoicing. Because of God's character. Ganyan po ang Diyos natin as He exposes Himself, as He reveals Himself in the gospel. And then yung pangalawa po, hindi lamang wait expectantly, kundi wait reverently. Reverently. Verse 4, but with you there is forgiveness, therefore you are feared. Okay? Ang tao pong nakakakilala sa Diyos through Jesus Christ, meaning through the gospel, is both bold and humble. Ang tao pong nakakakilala sa Diyos through the gospel, through Jesus Christ, dalawa po ang character niyan. Magiging bold siya, confident siya, pero at the same time, humble. Bold siya kasi alam niya through Christ ang Diyos, pinatatawad siya, tinatanggap siya. Kaya bold siya. At natutuwa po ang Diyos pag ang isang tao naniniwala sa kay Christ at siya po ay confident na lumalapit sa Diyos. Pero hindi lamang siya bold, kundi siya po ay humble din. Humble siya. Bakit siya humble? Kasi alam niya ang Diyos, gracious and merciful. Kaya pag siya'y lumapit, yes, bold siya, pero at the same time, he is humble before God. Wala siyang pagmamalaki. Kaya sabi diyan, for you there is forgiveness, therefore you are feared. Kaya yung tao nakakaalam ng grasya ng Diyos through the gospel, hindi po siya magmamalaki sa Diyos. Okay. Yes, pinatawad siya ng Diyos. Pero siya'y pag lumapit sa Diyos, nagpapakumbaba siya. Kasi alam niya, pinatawad lamang siya ng Diyos. Grasya lamang ng Diyos, kaya siya nakakalapit. In fact, yung pong dalawang karakter na yan, bold and humble, yan po ang proof na ang isang tao, he knows God through the gospel. Okay? Yung pong dalawang proof na yan. Pag po ang isang tao, he cannot go to God in boldness. Maybe he doesn't know the gospel. Okay. O kung yung tao naman, masyado siyang bold, hindi siya humble, maaaring hindi rin niya, naglalakas-lakas lang ang loob niya. Hindi rin niya alam ang gospel. Kaya bold and humble. So, because ganun po ang Diyos, we wait reverently. Patatawarin tayo, yes, we are confident He will forgive us. He will cleanse us. He will remove guilt from us. Pero at the same time, we are waiting reverently. So, mga kapatid, what is our appeal? For a person who is in a sinkhole of guilt and shame, number one, ano po ang appeal natin? Una, check if it is according to God's standard. Check mo yan. Pangalawa, pag alam mong you are breaking a standard, God's standard, believe in God's provision of a Redeemer. Believe on Jesus Christ. And you look to that Redeemer. And then the last one, sometimes it's not automatic. Kaya you have to wait expectantly and wait reverently. Let us pray. With this psalm, O God, we thank you. Dahil po, through this psalm, pinaalam po ninyong kilalang kilala niyo po kami. That we are sinners and we tend to break
your law. And also, we tend to be misled by our own conscience. And even we tend to be misled by culture. Kaya po, through this psalm, you are instructing us how we can get rid of our guilt. Na kailangan po, we have to believe na meron pong standard ang Diyos. At kailangan po naming i-check yung aming nararamdaman according to God's standard. And then salamat din po na nagbigay ka ng Redeemer para po sa sino mang aamin at kinilala ang kanyang kasalanan, hindi siya magpapatuloy sa kumunoy ng guilt. Salamat po for Jesus Christ who has become the price for our sins. And kayo mismo, O Diyos, ang nag-provide ng Redeemer para po sa amin. Because you know us. Kilala po ninyo kami. And you know our need. Kailangan namin ng mamuhay ng may kapayapaan, na hindi po kami kinukonsyensya, hindi po kami may daladalang kasalanan, dahil gusto po nyo kaming mamuhay ng may kalayaan. Kaya salamat po, O Diyos, sa iyo. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.